pinakamamahal namin Diyos, Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa hapon ito. Ikaw ang Diyos na aming sandigan at pag-asa. Wala kami, Panginoon, magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ikaw ang aming kailangan sa araw-araw. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala kaming buhay. Ikaw ang aming buhay at kalakasan. Kaya nalain ko, Ama, na sa hapon ito'y mag-usap ka sa amin. Ang salita mo'y ihasik sa aming mga puso. Ilubog mo kami sa iyong Espiritu Banal, sa iyong kalwalhatian. At nalain ko, Panginoon, ang salita mo'y paghatid ng kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Maunawaan namin ang mensahe mo, Panginoon, sa aming mga pagdiriwang ng Kapaskuhan, O Diyos. Nawa po ito ay maging dahilan upang kami maging ganap sa iyong harapan. Pagpalain po kami panutin ng iyong banal na dugo. Itago sa iyong likuran ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang Diyos. Purihin siya. Hallelujah.
Let's go to the Sunday Gospel, Luke chapter 3, verse 10 and following. Luke chapter 3, from verse 10 and following. It says, "What should we do then?" The crowd asked. John answered, "The man with 2 tunics should share with him who has none, and the one who has food should do the same." Tax collectors also came to be baptized. "Teacher," they asked, "what should we do?" "Don't collect any more than you are required to," he told them. Then some soldier asked him, "And what should we do?" He replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay." The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might possibly be the Christ. John answered them all, "I baptize you with water, but one more powerful than I will come. The thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand to clear his threshing floor and to gather the wheat into his word. But he will burn out the chaff with unquenchable fire." And with many other words, John exhorted the people and preached the good news to them. My dear brothers and sisters in Christ, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise you, Lord. Purihin natin ang Diyos. Dahil po limitado ang ating oras, ay inyong intindihin mabuti ang mensahe ng Diyos. Kanina ang binigyan pansin ni Father ay yung inner change, yung pagbabago sa loob. Napakahalaga po nun. Dahil hindi po yung kaplastikan. Yung inner change, syempre yung po yung tinatawag ng new life. Di ba? New life po, sabi nga, if anyone is in Christ, kapag kayo nakipag-isa kay Kristo, tayo nagiging bagong nilalang. Yes. Ang outside change naman, ito po yung tinatawag transformation, kung saan hindi sa pamagitan ng tao, kundi by the fruit of that new life, kailangan tayo, sabi nga, constantly, tayo nag-change. Not because of botox, not because of any kind of changes na ginagawa ng tao. Okay? And once na ito po'y naganap sa ating buhay, the result must come up. Ang resulta ng pagiging tunay na Kristiyano ay lilitaw. Mangyayari sa ating buhay. Amen po ba? Kaya po, ang ating bibigyan pansin ngayon as the message of your Christmas celebration. Ito yung inibigay na mensahe ng inyong mga magagawa dito. Is about fellowship among believers. And in the context of the topic, paghinay po kung ano ang mensahe ng Diyos. Amen ba? Amen. Harapin niyo muna ang inyong katabi. At sabihin niyo, how are you today? How are you today? Ano sagot? Sabihin mo, sagot yung amazing day. Amazing day. Glorious day. Glorious day. Sabihin yung amazing day. Amazing day. Glorious day. Glorious day. You know why? Brothers and sisters? Because we're in the fellowship of God. Nasa pagtitipon
today? Ano sagot? Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, ito sumamay sa inyong dibdib. Yan ang mga El Shaddai spirituality. Yan. Kaya sabi ng puno nito, yan ang inyong kamay sa inyong dibdib. Hindi na sana ako magsusuot nito kasi baka maginaw. Saka sabi ko, mas guwapo ako kapag nakaganito. Okay. So, sabihin niyo sa iyong katabi muli, fellowship. Fellowship. Ano naiisip niyo kapag narinig niyo yung word na fellowship? Ha? Pagsasama-sama. Okay. Pagkakasama. Okay. So, sabi ko, fellowship among believers. Sabi ko ng verse 10 to 14, ito ang mensahe. Sa verse 10 up to verse 14, sabi nyo, what should we do then? Kasi po, the Israelites, what we call this, the Jews, mga kapatid, sila po hindi matanggap ang Panginoon Jesucristo. Sila ay gumagawa, even though that they believe in God, pero tingnan nyo yung kanilang ginagawa, hindi tumpak, hindi tama. Hindi nakikita ang bunga. Ang nakikita sa kanila ay bunga nga. Diba? Wala pong fruit. No good fruit, mga kapatid kay Kristo. Kaya sabi po, ng salita ng Diyos, what should we do then? Anong dapat namin gawin? Sabi ng mga tao ito, especially the Pharisees and the scribes. Sabi po ni John the Baptist, sabi niya, John answered, the man with 2 tunics should share with him who has none. Ano ibig sabihin ng tunic? Kung sa atin ngayon, ating mga kasutan. Okay? Maraming mga tao ngayon, punong-puno na yung kanyang tukador, punong-puno na yung kanyang mga sisidlan, panay pa ang bili. Walang iniisip, paano mag-share, paano mabahagi. Ano nyo sa akin po, binibilisan ko kasi tinitingnan ko yung orasan. Alam nyo, nakawag kay Kristo, pag-agaling sa ganitong mga mission, sa outreach, o sa abroad, siyempre, pagdating, ang daming mga, pagdating sa bahay, kuwanin na yung gusto ko, yun lang yung tinatabi ko. Pagkatapos lahat ng dami ko, dinidistribute ko sa mga lingkod ng Diyos. Kuha naman yung mga lingkod ng Diyos, sabi nila, anointing. Kasi there is transferring of spirit, no? Tulad nung nangyari kay Elijah, no? Si Elijah, pinakamithi ng kanyang aananay na si Elisha, yung balaban niya. Kasi may anointing, may power. Di ba? Kaya katulad nyo, kayo kung mag-asawa kayo, dahil kayo minsan, kung ano yung suot nyo, sinusuot rin ng mister mo. Dahil na minsan yung mga underwear, no? Kaya ano nangyari? May anointing. Nakikita yung power. Sa yung spirit. Natatawa kayo kasi ginagawa niya dati. Purihin ang Panginoon. The man with the 2 tunics should share with him who has none. Bahagi nyo sa wala. Sabi nun, and the one who has food should do the same. Yung wala makain, pakain nyo. Hindi sabihin, pagpalain ka ng Diyos, wala ka namang ginagawa. Kapatid. Then sabi ng verse 11, sabi ng verse 12, tax collector ang lumapit, also came to be baptized. Sabi ng mga tax collector, teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required. He told them, then some soldiers, yun, iba naman sinabi, what should we do? They replied, don't extort money. Extortion, yung bang gumagawa ng tama, mga lagay, mga kung ano-ano, and don't accuse people falsely. So, nakikita po natin yung ginawa ni Saint John the Baptist. Sabi ng verse 11, the people were waiting expectantly and were all wondering. They all wondering. They were amazed. Tulad nyo ngayon, na-amaze kayo ngayon. Sino na sa mga na sumisa daw?
Bakit? Kasi napakaganda ng aral ni Juan. Napakaganda, tumpak at tama. Kaya napagkamala nila na si Juan Bautista ay si Jesus na. Nawa tayo mapagkamalan na si Jesus ay nasa sa atin at maging totoo si Jesus ay nasa. Ano man yung mga ginagawa natin kabutihan? Kapag ginagawa natin, nagiging tayong kamay ni Jesus, nagiging tayong pagiging niya personal ni Kristo. Nagiging tayong mata ni Kristo, nagiging paa ni Kristo, lahat ay naibabahagi natin. Mga kapatid ko, matutuwa ang maraming tao. Sasabihin nila, "Hoy, nakakita ko si Jesus. Nakakita ko si Jesus sa katauhan ni Brother Bobby. Nakakita ko si Jesus sa pamagitan ni Brother Melvin." Bakit nila ako sorry, hindi ko pinalito. Nakakita ko si Jesus sa mga taga-Abu Dhabi. Mga kapatid, huwag kayo matakot tumasang kamay. Condition. That's power. Sabi ng Bible, people were all wondering, they were amazed. Mga kapatid ko, kay Kristo, what John the Baptist taught. Ano ang tinuturo ni Juan Bautista? Tumpak at tamang aral. How much more the teaching of the Lord? Kaano pa kaya yung sinasabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat magkalang ng tali ng kanyang panyapak. Sabi nga ni Kristo sa John 8:31-32, kung patuloy kayo aniya, mga anak, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, makikilala niyo ang katotohanan. At ang katotohanan magpapalaya sa inyo, ganap niyong mararanasan ang tunay na Pasko. Why, brothers and sisters, nakita po natin, itinuro ni Juan Bautista, ito, the practice of charity. Sabihin niyo charity. Charity. Sabihin niyo charity. Charity. Begins at home. Begins at home. Maraming mga anak na nagiging bastardo, bastarda, malayo sa magulang kasi mas may time tayo sa ibang tao kaysa ating mga anak. Mas may time at inaalagaan nyo ang inyong mga tinutulungang mga employer nyo, pero yung anak natin ay nawalan tayo ng panahon. Mga kapatid, that's the message of Christmas. Diba? Paano nyo ba lilipasin ang Pasko dahil hindi kayo uuwi ng Pilipinas? So, John the Baptist, he taught the practice of charity. Remember, charity is love. Love without action is not charity. Amen. It is only a plain word. It's only a plain word. But if love has an action, it becomes charity. Huwag yung dudutukan ng sweepstakes. Purihin si Jesus. At mapalakpak yan, answer prayer. Tinuturo ni John kung saan mga sinabi yun, yung justice. Ano sa Tagalog justice? Justice. Yung hustisya, magkaroon ng hustisya. Hindi yung patay dito, patay doon. Sino pumapatay? Sundalo. Instead na patayin yung kaaway, ang pinapatay, ano, ang tawag doon, salvage. Huh? Ay, buti kong salve Regina, Manera, Tiricori. Pero salvage, pinapatay. Na dapat patayin yung hindi, yung kaaway, pero pinapatay yung mga tao. Mga kay Kristo, justice kailangan. Tayo ngayon, anong nangyayari? Puro justice na lang. Pag wala tayong pera, wala tayong babayad sa mga attorney or judge, tayo magtitiis na lang. Yan tinuturo ni John the Baptist, ano? Charity and justice. He preached the 10 times. Tinuro ni John the Baptist ang pagsisisi. Ang pagtalikod sa kasalanan, metanoia, to turn
and to God. Lumayo sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kalimutan ang mga dahilan na kung bakit nasira ang inyong pamilya dahil mas minahal natin yung ibang tao dito sa ibang bansa. Kasi Father, mas mahal ko na siya. Huwag mo sabihin nun. Sabihin mo sa Diyos. O Diyos, Ama, Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana ang isang tulad ko. Tinataligdan ko na po yung mga nalukso dahil dahilan ng kasalanan ko upang pagdating ng Pasko, masayang masaya kami. Aking family, aking mahal sa ulo, at nilangayon. Ikaw lang, aking mamahalin, pagrinig ko na. Pero, at magpakilan na. Ano sagot? So he preached repentance, and that repentance must show its fruit, yung bunga ng tunay na pagsisisi, yung bunga ng tunay na ang Diyos ay naghahari sa ating mga puso. Iyon ang pinapahayag ni Juan Bautista. At ano ang binubunga dito, mga kapatid kay Kristo? Sabi ng Bible, mga kapatid kay Kristo, the fellowship that believers share as a result of their communion or common union or unity with God. Kapag tayo nagkakaisa kay Jesus, kapag kaisa natin si Jesus, how come na tayo kaisa ni Jesus if we are doing that something bad every day? How come that we show ourselves that we are worshiping God pero ando naman yung mali nating ginagawa? Let's show the good things that God needs to show us. Yung maipakita natin sa Kanya. The result of your true faith and union with the Lord. Mga kapatid, yan ang nais ng Diyos. With God, mga kapatid Kristo, doon natin madadama at may-express ang tunay na buhay. The true life. Together with the Lord, together with our Holy Spirit na siya nagtuturo sa atin every day. Mga kapatid, ito na ay pinapakita sa pamagitan ng ebidensya. The evidence is when we together worshiping God in love. Pagmamahal. Sabi ko yung pagmamahal, it becomes plain word if there is no work. Nagiging charity tunay ang pag-ibig. Sabi ng Bible, for one another which reflect God's own love and in practical commitment. Yung commitment natin to one another. Pagmamahal sa isa't isa na walang nawawala.
Na hindi ang dahilan tayo ang nakakatisod sa kanila kaya nawala ang mga tao, mga kapatid. Let's wake up. Suriin natin ang bawat isa sa atin. Baka may mga tao tayo nasaktan for the past year. This coming New Year or Christmas, especially this coming Christmas, we need to unite. Tahimik na tahimik siya. Mga kapatid kay Kristo, anong nais makita ng Diyos? Yung ating concern or malasakit for the weak. Kailangan may malasakit tayo sa mga mahihina at handa tayong magbahagi, lalo na sa mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. That's the message of Christmas. Pag binuktungan natin ang party, what is meant by party? Fart plus Y equals party. The part is you. What can you contribute or give to those who are in need? The part is to you. Nasa sa'yo. Dapat may magawa ka. As a fruit of a true believers, as a fruit of true who repented for all of our sins. Tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. To illustrate of sharing in fellowship of the believers, number one, ito ang una. Lagay ang inyong kamay sa inyong puso. May puso ba? Amen! Huwag nang mauulit yung pag-aaway yung mag-asawa at sasabihin, wala kang puso. Tapos iiyak ka. Huwag nang mauulit ka. Always express your love to your husband, to your wife, to your children. Kailangan ipahayag mo, ipadama mo. Kailangan kausapin mo. Hindi yung laging manulukso ang kausap natin. Sabi ng Bible, una, to illustrate this message, is the sharing in the fellowship of God. Yung sharing sa pagkakaisa sa Panginoon. Sabi sharing in the fellowship of God's love. Sabihin nyo, God's love. God's love. Ano po ba yung God's love? Pag-ibig ng Diyos. Nasa inyo na yung Diyos, di ba? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay si Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay si Kristo. He gave. That is a gift. Wrapped in a cloth. Kaya doon nakuha yung regalo because si Jesus ay nakarap ng cloth doon po sa manger. Away in a manger. Di ba? Malayong sabsaban. So, ano ang sabi po ng Bible? Yung God's love, una, siyempre, yung L is love. Yung O, you need to share your love to others. Sa iba. Yung iba naman. Bahalaging kayo'y magkasama si ganyan. Pero hindi ka madama ang pagmamahal mo sa iba. Yung pag-ibig ng Diyos, I mean the agape love. Hindi eros love, hindi romantic love, but the love of God that you receive when you repented of all of your sins. When you heard the voice of God, repent from all of our sins. Amen? Amen. So, share your love to others, which is valuable. Letter V is valuable. Our brothers and sisters are valuable in front of God. Mahalaga ang isa't isa. Yung mister mo mahalaga. Yung mga anak mo mahalaga. Yung kaibigan mo mahalaga. Walang dapat mawala. Amen. Valuable. Sabi ng Luke chapter 12 verse 24. Sabi po ng Biblia, Luke chapter 12 verse 24. Ito ang sabi po ng Bible. Luke chapter 12 verse 24. Sabi ng Bible, consider the ravines. They do not sow or reap. They have no storeroom or barns. Yet God feeds them. And how much more valuable you are, the words.
wala ka nang ibibigay. Gusto mo laging may kapalit. Sabi ng Biblia, for God so loved the world, hindi naghihintay ng Diyos ng kapalit. Kaya ang sistema ng tao minsan laging may kapalit. Kaya ang naging bukang bibig, exchange gift. In Christmas, there is no word exchange gift. In Christmas, there is the word love. And that word love, you share it to others because others are valuable. Purihin si Jesus. Not only valuable, but excellent. Sabi po ng 1 Corinthians 12:31. Sabi po ng 1 Corinthians 12, verse 31. 1 Corinthians 12, verse 31. Ito ang sabi ng pananakasulatan, mga kapatid kay Kristo. But eagerly desire the greater gift. And now, I will show you the most excellent way. Amen! Ipakita nyo ang the most excellent way of giving, mga kapatid. Sabi nga ng isang santa, kapag daw kayo ay mag-give, kailangan yung sa palagay mo yung naha-heart ka, yung parang ayaw mong bitawan, pero pag binitawan mo, higit na pagpapala ang ibang of a common devotional life. Mga kapatid, many Christians are busy to the kingdom, but sometimes we are not busy to the King of Kings. Nagiging busy tayo, lalo na kung Christmas. Ano-ano ang ating mga piniprepare. Nahahanda natin minsan bahay, pero yung sarili natin hindi na ihanda. Minsan, bago yung kortina, pero yung puso punong-puno ng hatred at sama ng loob. Bago yung sabi ng kama, bago yung sabi ng supa, bago ang kortina, pero ang ugali naman, hindi mo makita ang kagandahan. Mga kapatid, that's wrong celebration of Christmas. The most and valuable and excellent way of celebrating Christmas is the right way. When you receive Christ in your life, 2 Corinthians 5:17, if anyone receive Christ, he or she become a new believer, all things are passed away. Behold, all things are become new! Naging bago kang nilalang sa harapan ng Diyos! Nilalang sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, Acts chapter 2, verse 42. Sabi ng Biblia, Acts chapter 2, verse 42, mga kapatid kay Kristo, ang sabi ng Biblia ay ganito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ilagay nila ang sarili nila sa turo ng mga apostol, dahil ang mga apostol ang nakinig kay Jesus personally. Amen. Hindi sila nakinig sa maling aral. Hindi sila naging tangay sunod. Kinalimutan nila ang aral ng kanilang ina. Kaya dapat makinig kayo sa inyong mga nanay, sa inyong mga ina, para hindi kayo malakaw. Nanakaw tayo. Pag tayo nanakaw tayo, hindi tayo nakinig sa aral ng Diyos. Sa pamagitan ng ating mga nanay, kinalimutan natin. Kapag tayo natangay, tayo matatalo, nakakadalawang talo na tayo. Sino gusto ba ng out? Parin mo. Inyong pananampalataya. Remember what is meant by Catholic. Catholic means universal, and no one that is universal, only the Lord Jesus Christ. Jesus is the universal one. Wala ibang paglahat ng Kristo lang. Kaya inside the Catholic Church, the Catholic, it means Jesus Christ. If you relate, thank you for the Lord. If you relate to the Catholic Church, you are a true church. You need to
siyang universal o pangkalahatan. Nasa puso natin. Kaya na sinabi ni Jesus Christ, and you, Peter, and upon this rock I will build my church. The rock is Jesus Christ. In the heart of St. Peter. Si St. Peter na sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi ni Kristo, mapalad ka sa Simon Pedro na anak ni Jonas. Bakit? Siya lang ang nakasagot. Nagtumpakatamang sagot, ikaw po ang Kristo, ang Diyos, ang anak ng Diyos na buhay. At si Kristo, sabi niya kay Pedro, at upon this rock, si Peter ang tinuro. Sino ang tinutukoy? Hindi si Peter ang bato. Si Kristo nasa puso ni San Pedro, ang batong tagapagligtas, ang batong kanlunan, ang batong magligtas sa lahat ng tao. Hallelujah! Hallelujah! Kaya sabi niya, they devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship. Say it, fellowship. Mo? Kung hindi mararamdaman ang gutom, busog na busog kayo. Busog na busog kayo sa tinapay ng buhay. Yan ay si Jesus. So, they devoted the apostle teaching and the fellowship to the breaking of the bread. Breaking of the bread. Yung ibang mga mananampalataya, kinaligtan na ang Eucharistia. The breaking of the bread is what we are celebrating every Sunday or every Friday dito because yun ang Sunday para rito. Nagkakaisa sila in the breaking of the bread and to prayer. Sa pananalangin, and everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. At pinaglahat ay napuspos ng Espiritu at ang mga himala ay dumating sa kanilang buhay. Sila naging ganap sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Purihin si Jesus! Purihin si Jesus! Worshiping together! Praying together! Breaking of the bread together! Nagkakaisa sila sa pagsamba sa Diyos, nagkakaisa sila sa pananalangin, at nagkakaisa sila sa pagpira-piraso ng tinapay. Not only in Eucharistic celebration, but also in Christmas celebration, they share the food to everyone. Hindi na kailangan, hindi tinatago yung kanyang baon, ibinabahagi. Hindi sila lang ang magkakasalo, sa halip binabahagi, kahit mawalan siya. Purihin si Jesus. Hindi yung panis na sa kanyang magbibigay. At kung panis na yung ulam, sasabihin, oy, bahagi niyo sa doon sa mga kapitbahay. Hindi na makakain. Kung kailan sira na yung damit, use clothes ang pinamimigay, hindi good na clothes, hindi bagong clothes. Ano magbibigay ka man yung old clothes, new clothes? Purihin si Jesus. Purihin. Purihin! And finally, Susi
amoy ko ay napakabango. It means the presence of God is here. Sabi ng unbeliever, sabi ng ating servant leader, di ba, no? Sabi nun, ano sinabi niya? God is not here. Pero nung mabasa ng believer na bata, ano sabi? God is now here. Ang Diyos ay nandito ngayon. Paniwala na kayo. God is now here. Ang Diyos. Why? Sabi ng Mateo 18:20, di ba? If there are 2 or 3 gathered in His name, God is in the midst of them. Kapag may dalawa o higit sa 2 tao nagkatipon sa kanyang pangalan, nandun lupon siya sa kanilang kalagitnaan. Pero kapag kayo nag-aaway na mag-asawa o ang pamilya mo ay nag-aaway, if there are 2 or 3 gathered together in away-away, mga kapatid, quarreling each other, Satan is there in your midst. Nandun ang demonyo. Kaya pagkatapos nyo na mag-away, may black eye kayo. Pero dito sa presensya ng Diyos, may tawanan, may iyakan, at may kagalakan. So, the message of Christmas is sharing the fellowship of God's love, because love needs to show in others, because others is valuable and excellent. Mga kapatid ko. Number 2, sharing in the fellowship of common devotional life. Yung devotional life, worshiping together, praying together, breaking the bread together. Magkakaisa, hindi kayo mag-asawa at mga anak nyo, kanya-kanyang dasal, kanya-kanyang panalangin, kasi iba-iba ang relihiyon sa isang tahanan. Dapat nagkakaisa. Nagkakaisa. Hindi pwedeng pagsabayin. Magpapamisa ka sa Katoliko, pagkatapos mag-attend ka sa kung anong simbahan. Mga kapatid, pag ano lang ginawa mo, knock-out tuloy tayo. Finally, the final words for Christmas, true fellowship means sharing with those in need. Amen. Ang pagbabahaginan para doon sa mga nangangailangan. Sabi po ng Hebreo chapter 13 verse 16. Hebrews chapter 13 verse 16. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Hebrews chapter 13 verse 16. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Huwag niyong kaliligtaan na magbahagi kayo sa isa't isa, sapagkat yan nalulugod ang Diyos. Amen ba? Amen! Dahil pag hindi kayo nagbabahagi, lalo na sa pagdalo sa gawain, sabi ng banal na kasulatan, magbukod na kayo ng ibabahagi niyo sa Diyos. Hindi lang ang ating sarili that we need to offer to the Lord with all our hearts, but we need to share whatever we have. Ibahagi natin sa Diyos, sapagkat pag yun ay binahagi niyo sa Diyos, ano sabi ng Bible? Ibabalik niya ang siksik, lilig, at umaapaw pa ang inyong katinag. Aklat po ng mga gawa, mga kapatid kay Kristo. Ito ang sabi ng Bible, Acts chapter 20, verse 34 to 35. Makinig po kayo. Acts chapter 20, verse 34 to 35. You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. Hindi lang kailangan mo, kundi ang kailangan pati ng iba. Hindi lang inaalala natin yung ating kailangan, kundi kailangan ng iba. Hindi lang yung ikaw ang gusto mong maglumigaya, hindi mo naisip yung kaligayahan ng Mr. mo o Mrs. mo sa Pilipinas. Mga kapatid, kung sa palagay mo nahihirapan ka, nahihirapan din yung Mr. mo doon. Kaya kailangan magparehas kayo magpakahirap, hindi yung ikaw ang magpapaligaya dito. Mga kapatid, you need to share. Ano ang sabi ng Bible? Verse 35, in everything I did, I
I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. It is better to give than to receive. Okay, close your hands. Open. Close. Open. Close. Hipitan. Yan ang mga tikumang kamay na di marunong magbigay. Mahirap. Nararanasan nila. Pero buksan nyo yung kamay. Yan ang ginhawa. Yan ang galing ng bigay. It means to say, you need to show your hospitality or means generosity. Maging mapagbigay tayo. Maging mapagkaloob tayo. Yan ang sabi ng gospel ngayon. Kung mayroon ka dalawang bala, bigay mo ang isa. Ngayon kung iisa, putulin mo ang isa. Hatiin mo. Kung ayaw mo, bigay mo ng lahat. Mas mabuting mawalan ka. Sapagat ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Magbigay tayo kay bibigyan. Hustong takal, siksik, libigay ng mga ama. Sharing money and possession. Ang pagbabahagi ng salapi at ang inyong mga tinatamasa. Sinasabi yun sa Acts chapter 2 verse 34. At sila mamanampalataya, hindi nila inangkin na sarili na ang kanilang mga pag-aari. Ibinabahagi na nila yun sa mga kapatid. Isinishare. At dahil doon sila'y napuspos ng Espiritu Santo at sila'y pinagpala ng Diyos. Sabi niyo kami ng Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, dami ko pong pagkakasala. Dami ko pong pagkakasala. Kahit ko pong magbago, pasok na naman po. Pero minsan hindi ko po nagagawa kung aral mo. Kahit ko pong maging ganap, maging totoo, maging makatao, maging puspos ng iyong Espiritu. Panginoon, narito ako at nagsisisi, nag-aalay ng buhay, alam-ala sa iyong panawagan. Let's give love on Christmas Day. Let's close your eyes. It's the time
And He touched your heart. Hinihit mo niya ang iyong puso. Kaya marami ng Pasko ang nakaraan na hindi natin nagaganap ang nais ng Diyos. Marami ng Pasko ang hindi natin natatawagan ating mga mahal sa buhay. Mas may tayo sa mga tukso na sa limutan dito sa lugar. Nakakalimutan natin yung pinakamasarap, yung magalman lang kahit nasa tawagan man lang sa fellowship, even though that we are in a far distance, mga kapatid. The concern, the love of God that you need to share to your loved ones, to your wife, to your husband, to your children, to your parents. That's the message of Christ, the message of Christmas. Share Jesus. No greater King is there than love. For the world needs love, if the world needs more love. Why don't you give love on Christmas Day? Just close your eyes. Let's put our hands on the top of your heart. Make that heart as the place where Jesus needs to be born again. In your heart. Let your heart become the mentor where Jesus were born. Let's offer ourselves to Him. The offering of your love to Him. And I claim healing and deliverance. I claim something good will go to happen. Yes. Claim. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Broke down my soul. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights are over you. My life, my soul, I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. Open your heart, and I pray there is healing happening in your heart. There is healing happening in your heart. Yes, hallelujah. Receive it in your heart. Jesus the healer. Jesus Christ, the great healer. Receive Him in your heart. Hallelujah. Tumatalim mo na ulog ng talampakan na tayo kapatid. Yes, Father. Dalangin ko, Panginoon, lahat na may sakit, mula ulog ang talampakan, maranasan nila, Panginoon. That you are the great healer. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Pura sana kalabahan. Yes, yes. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory. Oh, glory.
and claim the power of God is in you. Because you accepted the word. And you know God is moving right now. Claim the power of Jesus. Father, I pray. I pray for healing. I pray deliverance. In the name of Jesus. Touch, Lord. Raise up your hands. Ama naming Diyos, basbasan ang mga kamay. Dumaloy po ang iyong kapangyarihan. Pagpalain po, Diyos, ang mga kamay na ito. What we heard, O Lord God, in your words, that we need to share to those who are in need, O Father. We want to live it. Nais namin, Panginoon, ay sa buhay ang lahat ng ito. At nais namin, O Lord God, maibahagi. Hindi lang, Panginoon, ang mga bagay, kundi ang aming buhay. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Nagtitiwala kami sa iyong kamanalan. Nagtitiwala kami, O Diyos, na ikaw ang makapangyarihan. At tinanggap namin, touch, Lord. Yes. In the name of Jesus, touch Lord. Touch Lord. Touch Lord. Touch Lord. Yes. Touch Lord in the name of Jesus. Touch Lord. Touch Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Touch Lord in the name of Jesus. 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 Hallelujah. Yes, hallelujah. I claim healing. I claim deliverance. Touch Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Touch Lord. Holy Spirit, take over.
we need to offer to the Lord. Isa natin kong ilaw. Tandaan po natin, ano mang ihandog niyo sa Diyos, ay siyang pagpapalain kayo. Inaasahan ko po kayong dadalo sa aking diocesan this coming December 21. And I am going back to the Philippines on December 25. So mga kapatid kay Kristo, tayo po ang lahat ng mga prayer requests. Expected po kayo ni Lord. Dahil ako naniniwala, may dumalo rito, matindi yung kanyang karamdaman, pero ngayon pinagaling na ng Diyos. Mayroong hindi maayos ang kanyang pagsasama mag-asawa, pero thank God, sila po'y tinansi ni Lord ngayon. Ang gagawin mo, mamaya tawagan mo yung Mr. mo, Mrs. mo, ang pamilya mo. And have fellowship, even in voice lang po, sa mga panawagan na gano'n. Maniwala po kayo, lalo kayo pagpapalain ng Diyos. At kung kayo may natukso sa ibang kandungan, iwanan nyo na yan. Dahil wala kayo bubuting maganda ang tukso ng mundo. Maniwala po kayo, mag-tiis po tayo sapagkat yung suffering, kasama yan na kayo kinasal. Tumanggap kayo ng engagement ring, wedding ring, kasunod ang supper ring. Kaya po, nandun yung pagtitiis. Amen? Kaya taas ang lahat ng yan. Ang maraming Diyos, papasalamat kami sa kabutihan mo. Salamat po Diyos sa isang tao pinagaling mo ng kanyang cancer. Salamat po Diyos sa pamilya na binuo mo muli. Narumpik ang kanyang puso. Salamat Panginoon Diyos sapagkat kayong lahat kami ay inisupply mo ang aming kailangan. And we pray, O God, na kami lahat ay answered prayer. Lahat ay tagumpay na. As we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus.